Biglang kumalat ang kanyang mga larawan sa social media, kasama ng mga letrang missing person alert na nakabold at kulay pula na font. Sa nasabing post na mabilis na kumalat sa social media, ay nawala siya noong Biyernes ng June 19, 2026. Huli siyang nakita sa paligid ng San Agustin Elementary School kung saan siya nag-aaral. Nakasuot ng kulay puting t-shirt at palda na uniform. Marami ang nag-share at nag-repost ng nasabing panawagan sa pagnanais na makatulong na matagpuan ang bata. Kaya naman marami din ang nagulat at nagdalamhati ng kumalat ang balita na natagpuan na ang biktima, subalit wala na itong buhay at hinihinalang ginahasa pa bago pinatay. Ano ang nangyari kay Janella Vinson at sino ang lalaki na nasa likod ng nangyari sa kanya? Masayahin, bibo at mabait na bata. Ganyan ilarawan ng marami ang 6 na taong gulang na si Ella. Tahimik at masayang namumuhay ang kanilang pamilya sa Purok Kamya, Barangay San Agustin, Victoria, Tarlac. Hindi sila mayaman, subalit hindi rin naman naghihikahos sa buhay. Simple lang ang buhay ng pamilya at sa pagtutulungan ng kanyang mga magulang ay nagagawa ng mga itong mapag-aral silang magkakapatid at matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Dahil dito ay parehong nagtatrabaho ang kanyang mga magulang sa public market ng Victoria. Dahil nga may trabaho sa pamilihan, ay kinausap ng mga magulang ni Ella ang kanilang kapitbahay na siyang maghatid sundo kay Ella sa school. Kuminsan naman ay ang kinakasama ng kanyang nanay ang sumusundo sa kanya. Paggaling sa school ay hinahatid si Ella ng tagasundo sa pwesto ng kanyang nanay sa palengke. Doon siya namamalagi at sabay na silang umuuwi ng ina sa gabi. Ganito ang sitwasyon ng pamilya araw-araw lalo na nga kapag may pasok. Subalit hindi ito ang nangyari noong June 19, 2026. June 19, 2026 ng umaga, araw ng Friday, tulad ng dati, ay maagang nagising si Ella para maghanda na sa kanyang pagpasok sa school. Dahil nga araw ng Biyernes ay plain white t-shirt at palda lang ang suot ni Ella. Ang kanyang buhok ay itinali ng kanyang ina, dala ang kanyang bag ay masayang umalis ng bahay si Ella para pumasok. Ang inaakala ng lahat na isa lamang ordinaryong araw ng Biyernes ay siya na palang huling araw na makikita ng lahat na buhay si Ella. Tulad ng karaniwang araw ay dumating sa kanilang sigid ng araw na iyon si Ella. Pagpasok sa pintuan ay agad itong nagtungo sa kanyang upuan, inilapag ang kanyang bag at umupo. Tahimik itong nakinig at nag-participate sa kanilang klase hanggang sa sumapit ang uwian. Inaasahan ng kanyang ina na sa palengke dediretso si Ella galing ng school, subalit hindi ito dumating doon. Sa pag-aakala na maaaring nagpahatid na ito sa kanilang bahay, ay nagpawalang bahala ang kanyang ina. Hanggang sa umuwi siya ng bahay at ganun na lamang ang kanilang pag-aalala dahil wala sa bahay si Ella. Dito na sila nagsimulang maghanap nasaan si Ella. Agad nilang hinanap ang bata. Tinanong na nila ang lahat ng mga maaaring puntahan nito subalit walang nakakaalam kung nasaan si Ella. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi umuwi si Ella kaya naman talagang nag-aalala ang kanyang mga magulang at kapatid. Sa huling impormasyon na kanilang nalaman ay may isang lalaki na sumundo kay Ella sa school. Nang i-review ang CCTV camera sa campus ay nalaman ang nangyari kay Ella. Sa kuha kasi ng CCTV ay nakitang sinundo ito ng isang lalaki na nakasuot ng kulay itim na t-shirt at kulay itim na short. Sumakay si Ella sa kulay green at silver na tricycle na minamaneho ng lalaki at iyon na ang huling beses na nakita ang bata. Sa kalagitnaan ng paghahanap at labis na pag-aalala ay isang masakit na balita ang nakarating sa pamilya. Nakita na umano si Ella subalit wala na itong buhay. Sa impormasyon na kanilang natanggap ay sinasabing ginahasa si Ella bago pinatay. Dahil sa pangyayari ay agad na nagsagawa ng malalim na investigasyon ng Victoria Municipal Police Station sa pangunguna ng kanilang Chief of Police na si Police Major Marty Calara. Nag-focus ang mga pulis sa mga pagkakakilanlan ng lalaking nakitang huling sumundo sa biktima sa paaralan.
Nalaman kasi nila na kadalasan, ang nagmamaneho ng nasabing tricycle na sumusundo kay Ella ay ang kinakasama ng ina nito at ang binatilyo na kapitbahay lamang ng mga biktima. Sa follow-up investigation ng PNP, nalaman nila na ang lalaking sumundo kay Ella ng araw na iyon ay ang 15 years old na binatilyo na tinago nila sa tawag na Totoy. Ang nasabing suspect ay residente ng North Cotabato at nagtatrabaho bilang kargador sa palengke sa Victoria, Tarlac. Dahil dito, ay agad na inaresto ng mga pulis ang suspect na agad din namang umamin sa kanyang nagawang kasalanan. Sa kanyang salaysay, ayon sa suspect, ay galing siya sa isang birthdayhan, kaya naman nakainom siya ng alak bago niya sinundo si Ella sa school. Dapat sana ay ihahatid niya ito sa palengke kung saan nagtatrabaho ang ina nito. Sa halip ay dinala niya ang biktima sa boundary ng San Nicolas kung saan niya ginawa ang krimen. Bagamat inamin ng suspect ang kanyang ginawa ay hindi ito maaaring ikulong ng mga pulis dahil sa 15 taong gulang pa lamang ito. At base sa ating batas, alinsunod sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice Welfare Act, ang mga batang nasa edad 15 ay hindi maaaring patawan ng criminal liability. Sa halip ay ipapaubayo sila ng mga pulis sa social welfare authorities para sumailalim sa intervention. Sa kabila ng kanyang pag-amin sa brutal na pagpatay sa biktima, ang suspect ngayon ay nasa pangangalaga at proteksyon ng Department of Social Welfare and Development. Bagay na dumadagdag ngayon sa sakit na nararamdaman ng pamilya. Paano nila mabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Ella? Sino ang mananagot at sino ang dapat sisihin? Ang mga magulang ba ni Ella na nagpapagod at nagtatrabaho araw-araw para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak? O ang suspect na malayo sa kanyang pamilya at sa murang edad ay sumasabak na sa hirap ng buhay at walang mga magulang na gumagabay? Sa mga ganitong pangyayari, sumasang-ayon ba kayo sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Act? Tama ba na ang 15 years old below ay wala pang sapat na karanasan at kaalaman para malaman ang mali at tama, na hindi pa nila alam ang kanilang ginagawa? Paano na lang ang mga nagiging biktima? Ito na nga kaya ang panahon para suportahan ang sinusulong na batas ni Senator Robin Padilla na dapat ibaba ang edad ng criminal liability sa ating bansa. Ano po sa tingin nyo mga kababayan? Ibigay po ang inyong opinyon at saloobin sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.